Patawad po kung naging masamang anak ako. Kapag nahanap ko na si Zialon, at nalaman ang buong katotohanan, babalik ako para bumawi sa inyo. Kumain ka muna. Naaawa rin ako sa'yo. Sumama ka sa akin, ililibre kita ng masarap na pagkain. Ang mga nagdaraos ng outdoor wedding banquet dito, ay puro mayayaman at sikat, kaya ang mga pagkain dito ay pangmayaman din. Kapag tapos na ang handaan, at umalis na ang lahat, makakapasok na tayo para kumuha ng masasarap na tira, kahit na tira-tira lang ng iba, para sa atin. Para na rin itong isang malaking piging. Zialon. Teka, hindi ka pwedeng pumunta dyan ngayon. Mabubugbog ka. Teka lang. Hoy, kayong mga mababahong pulubi. Wala ba kayong hiya? Mga patay gutom ba kayo? Hindi ka pwedeng pumasok ngayon. Zialon. Ang chairman ng Huawei ay nagpadala ng isang set ng gintong alahas, isang jade guanyen, at cash gift na 1,000,000. Ang makatanggap ng regalo mula kay Chairman Lei ay siguradong magdadala ng magandang kinabukasan sa pamilya Ma. Dati, noong magkasintahan pa lang tayo, madalas kitang nilalagyan ng ipit sa buhok. Talaga. Hindi ko na matandaan. Ayos lang yan. Dahan-dahan kong ikukwento sa'yo ang nakaraan natin. Tara, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Teka, gusto ko siyang makita. Hindi ka pwedeng pumunta dyan. Hindi ako nandito para Ma'am Alamos. Asawa ko siya. Kailangan ko siyang puntahan. Gusto ko siyang makita. Bakit hindi mo na lang sabihin na asawa mo si Liu Yifei? Siya ang mapapangasawa ng panganay na anak ng pamilya Ma. Huwag kang ang mag-imbento ng kwento. Huwag mo akong piliting saktan ka. Lumayas ka na rito. Hayaan niyo lang akong makita siya kahit sandali. Papasukin niyo na ako. Parang awa niyo na. Gusto ko lang siyang makita. May tatanungin lang ako tapos aalis na rin ako. Layag, alis. Kapag hindi ka pa umalis, sasaktan na talaga kita. Binata, hayaan mo na. Wala tayong laban sa kanila. Zialon. Anong nangyayari doon? Bakit ang ingay? Mahal. Naalala ko yung inihanda kong red envelope. Naiwan ko pala sa rest area. Hindi ko nadala rito. Samahan mo naman akong kunin. Pero may mga gwardya naman doon, di ba? Huwag mo nang intindihin ang mga maliliit na bagay na yan. Sige na nga. Zialon. Parang may naririnig akong tumatawag sa akin. Guni-guni mo lang yun. Zialon, tara na. Titingnan ko lang sandali, babalik din ako agad. Bilisan mo, tawagin mo ang mga magulang mo. Opo. Zialon, sa wakas nahanap din kita. Sino ka? Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako to, si Wenqing. Sino ang nanggugulo rito? Ano bang ginagawa ninyong mga gwardya? Wala kayong silbi. Paumanhin po, Senyorito Yukay. Mukhang palaboy lang po ang lalaking ito sa paligid. Palalayasin ko na siya agad. Hindi ako palaboy. Zialon, tingnan mong mabuti ang mukha ko. Ako si Wenqing. Ako ang asawa mo. Asawa, hindi ba si Yukay ang asawa ko? Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Wala kang hiyang bastos. Ano bang binabalak mo? Sa mismong araw pa ng kasal ng anak ko, gagawa ka ng kwento para sirain ang dangal niya. Tingnan mo nga ang itsura mo. Nakakasuka. Sinong magulang ang papayag na ipakasal ang anak nila sa iyo? Sa taong gaya mo, baka naman nababaliw ka na dahil sa kagustuhang magkaasawa. Hindi ako baliw. Si Zialon ang asawa ko. Kayong dalawa, magkakontsaba kayo ni Yukay, pare-pareho lang kayo. HMP. Bilisan nyo, palayasin nyo ang baliw na yan. Mahal, tara na. Halata namang baliw ang lalaking yan. Huwag mo na siyang pansinin. Zialon, nangako tayo sa isa't isa noon. Mayaman man o mahirap, magsasama tayo habang buhay.
Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Nagpakamatay ako sa pagtatrabaho para lang makapag-aral ka. Nawalan ako ng malay sa construction site dahil sa pagod, pero walang nakakaalam. Bago ang kompetisyon, sabi mo hintayin kita. Pero bakit? Ang huling natanggap ko ay isang papel ng diborsyo. Hindi ako naniniwalang ipinagpalit mo na ako. Sabihin mo sa akin. Tinatakot ka ba nila? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Tama na. Bitawan mo ako. Talagang hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Hey. Ang galing, hindi mo ako kilala. Kasal. Kasal, nagwawala ka at nanggugulo rito. Gusto mo lang mang-extort ng pera, di ba? Heto ang pera, lumayas ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Magsasama habang buhay. Walang iwanan. Sa huli, lahat pala yun ay puro kasinungalingan lang. Hindi ko matanggap. Hindi ko ito matatanggap. Sa tuwing tinitingnan ko siya, bakit parang kumikirot ang puso ko? Hoy, palayasin niyo ang mabahong pulubi na yan. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ah. Yukay, hindi kaya masyadong sobra ang ginagawa natin. HMPH, sa pagharap sa ganitong uri ng walang konsensya, mga manlolokong basura, dapat lang na maging malupit tayo. Kung hindi, tayo ang dehado. Tama, Zialon, hindi ka dapat maawa sa mga manloloko. Tama, Yukay, hayaan na natin siya. Ituloy na natin ang kasal. Bilisan nyo. Hoy. Hoy, hoy, tumigil ka. Zialon, Zialon. Pinapaalis ka na, lalaking ito. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Zialon. Ang mag-asawa ay dapat magkasama sa hirap at ginhawa. Zialon, mag-focus ka lang sa paghahanda para sa registration fee ng kompetisyon. Ako na ang bahala rito. Teka lang. Siya si Wenqing. Delikado ito para kay Zialon. Hindi ko pwedeng hayaang magkakilala sila. Ikaladkad niyo siya paalis. Zialon, anong nangyari sa'yo? Ah, ang sakit ng ulo ko. May nag-flash sa isip ko kanina. Mga magulong imahe. Zialon, may naaalala ka ba? Ilang imahe lang. Nakasat ako ng pulang damit pang kasal. Tumatakbo papunta sa isang lalaki. Pero hindi ko makita ang mukha niya. Mabuti at hindi niya naaalala. Tinutulungan ako ng langit. Ang lalaking nasa alaala mo ay ako. Siguro nga, iyon ang alaala ng engagement natin sa probinsya. Halika, tutulungan kitang maupo sandali. Nagulat ka ngayon. Uminom ka muna ng juice. Ang Katie. Zialon, anong nangyari sa'yo? Allergic si Zialon sa mangga. Bilis, tumawag ng sasakyan papuntang ospital. Ano pang hinihintay nyo? Ihanda ang sasakyan. Hoy! Saan galing ang pulubing ito? Nakakasagabal.
Pakibitawan. Talagang hindi kita kilala. Pakiusap. Huwag mo na akong guluhin. Patawad po. Babawi po ako sa inyo sa susunod na buhay. Diyos ko. Ayos ka lang ba? Nang malaman ng boyfriend ko na buntis ako, hindi ko na siya makontak. Nawalan ako ng pag-asa kaya tumalon ako. Mukhang tama ang papa ko. Mabuti na lang. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoong pagkatao ko. Ano ba talaga ang pag-ibig sa mundong ito? Nagbabago talaga ang puso ng tao. Gusto kong iligtas ang anak ko. Kuya, salamat sa pagligtas sa akin. Pwede mo ba akong samahan sa ospital? Gusto kong iligtas ang anak ko. Mabuti at nadala siya agad at nakainom ng gamot para sa allergy. Ayos na siya. Salamat po, Dok. Kinabahan ako ng husto kanina. Mabuti naman at ayos ka lang. Yukay. Hindi mo ba alam na allergic ako sa mangga? Ako. Sinabi mo na rin sa akin dati na hindi ka kumakain ng mangga. Pero akala ko ayaw mo lang ang lasa. Hindi ko alam na dahil pala sa allergy. Sa susunod, mag-iingat na talaga ako. Hinding-hindi na mauulit ang ganitong pagkakamali. Sige na, hindi naman kita sinisisi. Nga pala, Yukay, kanina, doon sa palaboy na lalaking yun, may nakita akong katulad ng sa akin, na pulse areas ng pag-ibig. Posible kayang magkakilala talaga tayo noon. Paano namang mangyayari yun? Ang pulse areas na ito, binili ko lang yan kung saan sa tabi-tabi. Ang suot ng palaboy na lalaking yun. Baka ninakaw lang niya yun. Sige na, huwag mo na masyadong isipin yan. Magpahinga ka na lang ng mabuti. Nga pala, nag-race 8 rin ako, ng ilang bitamina. Kailangang mag-ingat sa pagkain sa mga panahong ito. Kagagaling lang sa sakit ng buntis. Huwag masyadong mag-isip o mag-alala. Doktor, ano pong sinabi nyo? Buntis. Hindi nyo ba alam? 3 buwan ng buntis ang pasyente. 3 buwan, bakit noong naaksidente siya sa kotse at na-ospital, hindi ito nalaman. Noong oras na yun, malubha ang pinsala sa katawan ni MS Lee. Kaya CT scan lang sa utak ang ginawa, hindi na isagawa ang ultrasound sa tiyan. Kaya hindi agad napansin. Ang batang nasa sinapupunan mo ay himalang nakaligtas sa kamatayan. Isang malaking biyaya ito, 3 buwan. Kung ganoon, ang batang ito ay... Salamat po, Doktor. Ihahatid ko na po kayo sa labas. Zialon, magpahinga ka muna ng mabuti. Babalik din ako agad. Doktor. Gusto ko lang po sanang itanong, mayroon bang gamot na makakapigil sa asawa ko na pansamantalang hindi bumalik ang alaala? Bakit mo itinatanong yan? Opo, ganito po kasi yun. May depresyon po ang asawa ko dati. Madalas siyang nananakit ng iba o ng sarili niya. Natatakot po ako na kapag bumalik ang alaala niya, ay baka saktan niya ang sanggol sa sinapupunan. Gusto ko po sanang hintayin na makapanganak muna siya, bago gamutin ang pagkawala ng alaala niya. Ganoon pala ang sitwasyon. Alam ko pong mo ang ganitong paraan. Pero para sa bata at kay Zialon, wala na akong ibang magagawa. Doktor. Pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Hi. Ang mga gamot para sa isipan ay kayang magpatagal sa pagkawala ng alaala, pero hindi ito dapat inumin ng sobra. Tandaan, 1 tableta lang kada 3 araw. Kung hindi, baka tuluyan na niyang makalimutan ang lahat habang buhay. Sige, naiintindihan ko po. Salamat po, Dok. Maraming salamat po talaga. Dahil sa gamot na ito, Zialon, magiging masunurin na siyang asawa ko. Sabi ng doktor kanina, hindi raw stable ang tibok ng puso ng bata. Magpasuri muna tayo. Sino ba tong hindi tumitingin sa dinadaanan? Ikaw. Nako, nagdala pa ng babae sa maternity ward. Huwag mong sabihin, buntis ang kasama mo. Ano? Tandang ito, ang dumi naman ng isip mo. Makakita lang ng lalaki at babaeng magkasama. Kalaswan na agad ang naiisip mo. Ako, madumi ang isip.
Pinapayuhan kitang buksan mo ang mga mata mo sa pagpili ng lalaki. Ang lalaking ito ay isang hampas lupa. Kamakailan lang ay pumunta sa kasal ko, para gumawa ng gulo at sirain ang pangalan ng asawa ko. Siya ang totoong madumi. Tama na, umalis na tayo. Ang lalaking ito, parang maltong sunod ng sunod. Zialon, kung makita mo man siya ulit, huwag mo siyang papansinin. Magpasuri na muna tayo. Kung walang magiging problema, bukas ay pwede ka nang mag-report sa Huawei. Tayo na, huwag na nating paghintayin ang doktor. Kuya, bakit mo po ako pinigilan kanina? Napakasama talaga ng lalaking iyon. Dahil totoo lahat ng sinabi niya. Totoong ginulo ko ang kasal nila. Ano? Ang Yukay na yan, sumusobra na talaga. Kuya, bakit hindi mo puntahan ang asawa mo, para kumprontahin siya? Ano pa bang mapapala ko kung kakausapin ko siya? Masaya na ang pagsasama nila ngayon. Nagkita pa kami sa maternity ward ngayon. Baka nga ipinagbubuntis na niya ang anak ng iba. Guguluhin ko lang ang isip niya kung magpupumilit pa ako. Kaya hindi ka lang pala nagkataong dumaan sa tabing ilog. Tama ba? Ang totoo, tulad ko, balak mo ring magpakamatay. Kuya, hindi man kita matutulungang bawiin ang asawa mo, pero ang ihanap ka ng trabaho, kayang-kaya ko yan. Bukas, mag-report ka rito. Sabihin mo lang na ako, si Tingting, ang anak ni Chairman Lei, ang nagrekomenda sa'yo. Huawei Group Security Department, kada 3 oras ang palitan ng shift, kahit pa ikaw ay inirekomenda, ng anak ng chairman. Sisantehin pa rin kita kung hindi maayos ang trabaho mo. Opo, naiintindihan ko po, huwag po kayong mag-alala, pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Hindi ko inakalang si Tingting ay anak pala ng chairman ng Huawei Group. Hello po, ako po ang bagong empleyado na magre-report ngayon. Ikaw. Patawad sa mga nangyari noon. Pasensya na, hindi na kita guguluhin pa. Welcome sa Huawei. Papa, matagal tayong hindi nagkita. Miss na miss po kita. Naaalala mo pa ba ang tatay mong ito? Buong araw na lang, ang alam mo lang ay sumama sa boyfriend mo. Nagbubulakbol, araw-araw hindi umuwi ng bahay. Patawad po, Papa, alam ko pong nagkamali ako. Ang lalaking iyon ay isang walang kwentang tao. Ngayon, magbabagong buhay na po ako. Desidido na po akong matutong pamahalaan ang negosyo ng kumpanya. Totoo po. Sumpaman po sa langit. Sige, pasok. Chairman Lei, nandito po ako para mag-report. Ikaw. Bakit? Nagkita na ba kayo ni MS? Lee noon. Nagkita na po kami minsan. Maaari ring sabihing itinadhana. Ayoko nga, naitada na sa ganitong babaeng pabago bago ang isip. Ano ba iyang sinasabi mo? Nga pala, MS. Lee, tungkol sa amnesia mo, may nahanap na bang paraan para magamot? Sa ngayon, kailangan ko lang pong uminom ng gamot, dahan-dahan lang. Anong papa? Ano po ulit ang sinabi ninyo? May amnesia siya. Kahit na may problema sa memorya si MS. Lee, ang kakayahan niya sa programming ay nananatiling isa sa mga pinakamagaling. Kinuha ko siya para magtrabaho dito, dahil din sa talento at kaalaman ni MS. Lee, dahil may amnesia ka. Paano mo na siguro na si Ma Yukay ang asawa mo? Sinabi po sa akin ng mga magulang ko. May mga litrato at dokumento po sila. Sa bahay din po, mayroon kaming kasunduan sa kasal ni Yukay. Bakit po biglang nagtanong si MS? Lei tungkol sa akin. Wala naman ito. Naitanong ko lang. May gagawin pa po ako. Mauuna na ako. Ang anak kong ito, bata pa kaya mahilig sa chismis. MS. Lee, huwag mo na lang pansinin. Ngayong araw, isasama muna kita, para maging pamilyar sa mga gagawin sa trabaho. Bukas ka na lang opisyal na magsimula. Sige po. Yukay, nandito na ako sa baba. Nasaan ka? Zialon. Nandito.
Uminom ka na ng gamot, Zialon. Yukay. Yukay, anong nangyari sa iyo? Yukay, anong nangyari sa iyo? Sa totoo lang, magkakaanak na tayo. Hindi mo na sana dapat pinapansin ito. Hindi sa ganoon, Zialon. Mahal na mahal kita. Hindi lang ako nakapag-react agad. Tutal, 3 buwan na tayong. Walang ganoon. Kung ganoon, ngayon, Zialon, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Bigla kong naisip, may mahalagang gagawin pala ako sa eskwelahan ngayon. Sa susunod, kapag ipinanganak na ang bata, babawi ako sa iyo. Sige na, mag-ingat ka. Huwag masyadong magpakapagod. Ma Yukay, ikaw ba talaga ang asawa ko? Hay nako. Ibalik mo sa akin. Wenqing. May mapapala ka ba sa pag-inom mo para lang makalimot? Kahit gaano pa karami ang inumin mo, hindi na babalik si Zialon. Alam ko. Hindi ko na rin inaasahang babalik pa siya para hanapin ako. May kailangan akong sabihin sa iyo, tungkol ito kay Zialon. Ano yon? Ano pa bang silbi kung malalaman ko ang totoo? Masaya na ang buhay niya ngayon. Nakita ko siya sa gynecology kanina. Baka buntis na siya sa anak ng ibang lalaki. Ang pangungulit ko ay makakaabala lang sa kanya. Kahit sabihin ko pa sa kanya na nawalan ng alaala si Zialon, wala ring magbabago sa sitwasyon. Madaragdagan lang ang iniisip ni Kuya Wenqing. Wala lang to. Nakita ko lang siya sa Huawei kanina. Siya na ang Chief Technical Officer ng Huawei ngayon. Nakita ko rin yun. Maganda na ang buhay niya ngayon. Hindi na ako bagay sa kanya. Hindi umuwi si Yukay kagabi. Talaga bang nandidiri siya sa balat ko sa katawan? Siya ba talaga ang asawa ko? Ate Zialon, may oras ka ba? MS. Ray, may kailangan ka ba? Kung kay Kuya Wenqing ako magsisimula, siguradong hindi ito uubra. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapuko ang isipan ni Zialon. Para bumalik ang alaala niya. Noong huli tayong nagkita sa gynecology, hindi naging maganda ang pakikitungo ko. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Hindi naman. Mabuti naman kung ganoon. Alam ko namang maganda at mabait si Ate Zialon. Siguradong hindi mo iyon mamasamain. Sa totoo lang, noong nagpunta ako sa gynecology, totoong buntis ako noon. Ano? Sino ang ama ng bata? Hindi si Kuya Wenqing. Sinamahan lang niya ako. Ang totoong ama ng bata. Iniwan na ako sa ere. Paano na ang bata? Plano mo bang palakihin siyang mag-isa? Oo. Simula noong mabuntis ako. Naging kakaiba na ang kilos ng ex-boyfriend ko. Parang may itinatago siyang malaking sikreto. Ate Zialon, hindi ba't buntis ka rin? Kumusta naman ang asawa mo? Nitong mga nakaraang araw. May napapansin ka bang kakaiba sa kanya? Ate Zialon. May naisip ka ba? Ang asawa ko. Wala naman siyang ginagawang masyadong kakaiba. Kaya lang ano? Pakiramdam ko ay hindi niya ako gaanong kilala. Ang mga bawal sa pagkain ko, pati na ang ilang mga marka sa katawan ko. Hindi niya alam ang lahat ng iyon. Posible kaya na hindi mo siya asawa, kundi isang mapagpanggap lang. Paano mangyayari yun? Paano mapepeke ang ganyang bagay? Siguro ay pagod lang siya sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sa kabuuan, mabuting asawa naman si Yukay. Huawei 欢迎您。